So ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Genesis na kung saan ay maaari sabihin natin ay alam na natin, ngunit patuloy pa rin nating tingnan kung ano ba ang aral, ano ba ang mapupulot nating magagamit natin para sa ating paglakad, sa ating panampalataya, sa paglago sa Panginoon. Handa na po ba kayo? Salamat po sa mga buhay natin at naway patuloy ang maranasan natin yung kagalakan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, kung kayo po ay andyan na, at nandito rin naman ako. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Genesis chapter 13, verse 10 hanggang 13. Ito po ay babasahin ko sa pagkasalin sa Contemporary English Version. At ito po ang nakasaad kung paano po isinulat ni Moises ang aklat na ito. In verse 10, ang sabi doon, "It is happened before the Lord was destroyed the city of Sodom and Gomorrah. And when Lot looked around, he saw there was a plenty of water in the Jordan Valley all the way to Zoar. The valley was green as the garden of the Lord of the land of Egypt." In verse 11, "So Lot chose the Jordan Valley for himself, and as he started out toward the east, he and Abraham separated. Abraham stayed in the land of Canaan, but Lot settled there in the city of the valley and put up his tent not too far from Sodom." And in verse 13, "There's the people were evil and sinned terribly against the Lord." So sa umaga po ito, ang ating pong timang pag-aralan ay yung making right and wise choice. Alam po natin sa ating buhay po ay napakaraming mga bagay o may mga ilang bagay na minsan tayo naguguluhan kung ano ba yung nararapat nating o dapat nating unahin o dapat nating piliin. So ang talatangpong ito ay nagsasaad ng mga pangyayari na kung saan si Abraham sa verse chapter 12 ay doon po kinausap ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Abraham, kailangan mong lisanin ang lugar ito at pumunta ka doon sa lugar na kung saan ay ibibigay ko sa iyo at pagpalain ko at pagpalain kita doon. At ang lahat ng magpapala sa iyo ay aking rin pagpapalain." So madaling sabi, ay doon mismo ay kinausap ng Diyos ang Abraham na ito. At dahil si Abraham ay mayroong mga kamag-anak, sa mga ilang sa susunod na mga talata, andon ay umalis nga sila at pumunta sila sa lugar ng Egypt. At doon, isinama niya ang kanyang buong pamilya at kasama niya rin ang kanyang pamangkin na si Lot. So dito po sa talatang ito, dito po natin makikita kung ano pa ang naging buhay o kahinatnan
mas higit sa titingnan natin yung kalagayan ng buhay ni Lot. Bagamat po sila ay parehas na may mga kanya-kanyang mga tinatangkilik, may mga kanya-kanyang kayamanan, may kanya-kanyang arian, ngunit sa punto dumating na kailangan nilang maghiwalay. So doon po sa verse 10, ang sabi doon, so Lot chose the Jordan Valley for himself. Para lang po sa kanyang sarili. Ngayon po, pag-usapan po natin ang ating mga buhay. Alam po natin, sa buhay natin, pagkasigising pa lang natin, nandun, pagmulat pa lang natin ng mata, kailangan na natin mamili. Nasa isip natin, ano ba, gigising ba o babangon ba ako? Ano ba ang gagawin ko ngayon? Ano ba uunahin ko? So ang buhay po ay puno-puno ng choices. So ano ba ang mga choices na to na kailangan natin at paano ba natin dapat ito piliin? So sa ating utang punto po, sabi doon, life is full of choices and decision. So sa umaga po ba ito, yung pagpunta nyo ba rito, ay pili nyo yan? O ilang araw nyo bang, ay napag-desisyonan ko na to, nasa 27, huling Sabado ng buwan na ito, kailangan makapagsamba ako sa Panginoon. Tama ba yung desisyon nyo? Tama ba yung pagpili nyo? Alam po natin ang buhay, punong-puno ng desisyon. Unang punto po natin yung making right and wise choices can greatly affect our life. Minsan sa pagpili natin sa ating mga gustong maging, ay nakakaapekto sa ating mga sariling buhay, hindi lamang po sa ating buhay, madalas, pati buong ating pamilya. Ano ba ang mga choices na dapat nating piliin? Una po yung choosing Jesus as your personal, you have to personal relationship with God. Napili niyo po ang Panginoong Hesus. Dito pa rin po, dito lang nagkaroon ng kaugnayan ang ating mga buhay na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Di ba sabi nung hindi pa tayo mga mananampalataya? Sabi, tayo ay anak ng dyablo. Ngunit nung tayo piliin po natin na magkaroon ng personal na kaugnayan sa Panginoon, tayo po'y anak ng Diyos. At sa ating rin pong pagpili ay dalawa lamang po. Sabi doon, when you choosing Jesus, you will follow Him or not. Ibig sabihin, pili kang kaliwa, pili kang sa kanan. Nasa iyo yun, kung pipiliin mo siya, nasa akin rin yun, kung ayaw ko. Ganun po ang tao. Dalawa na lamang, ngunit nahirapan pang pumili. Pero po, hindi po tayo dapat yung sala sa lamig, sala sa init, ito susunod ako, dito hindi. Dapat isa lang po ang ating piliin. Ganun rin po ang pagsunod natin sa Panginoon. If you refuse to follow Jesus,
alam po natin kung ano ang ating kainatan. If you refuse to accept His gracious offer of salvation, ano po ba ang kainatan natin? Automatic, alam po natin. Impyerno po tayo. At ito po ang isang imbitasyon ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. In Matthew chapter 11, verse 28 to 30, ito po ay isang paanyaya po sa lahat sa atin. Alam po natin, ay sinulat ni Matthew, hindi lamang para sa nagbabasa ng Biblia, kundi lahat ng tao na nais lumapit sa Kanya. Ito po ang Kanyang imbitasyon. Sabi niya doon, come to me. Sino ba yung me? Ang Panginoon po. All you who are weary. Pagod na ba kayo? Tunay nga po na nakakapagod ang mundo. Sa dami nating isipin, sa dami nating mga mas priority, madalas napapagod tayo. Minsan kahit hindi problema, minsan pinoproblema natin. Sana naman, wag yung mukha natin, problemahin natin dahil talagang... So ito ay pangyayari ng Panginoon na sabi, I will give you rest. Siya lamang ang tunay na kapahingahan. Kung ikaw may napapagod, o ikaw na bibigyang lubha, lumapit ka sa Panginoon, piliin mo ang pagsunod sa Panginoon. Talo ba tayo doon? Hindi po talunan yung mga tao na piniling sumunod sa Panginoon. At alam po natin na hindi po madali. At hindi basta-basta ang pagsunod ng Panginoon na matapos mong makilala sa Panginoon na doon ka na lang sa isang tabi, kuya-kuya at pipili. Hindi po. Patuloy mong hanapin sa puso mo ang ating Panginoon. Ganun po ang pagpili sa Panginoon. Hindi yung, ay tapos na, pinili ko na si Lord. Dito na ako. Hihintayin ko na lang yung rapture. Sigurado ka bang sasama ka sa rapture? Sabi doon, in this decision, will affect your life more than anyone. Ang pagpili po sa ating Panginoon ay sigurado at matinding makakaapekto sa buhay ng bawat isa sa atin. Choosing Jesus can profoundly or deeply transform your life, affecting your perspective, values, and action. Sa pagpili mo po sa ating Panginoon, ay tiyak maapektuhan ang iyong pananaw, ang iyong pag-uugali, magiging iyong pagkilos. Ang sabi ng iba, ayaw ko doon sumama sa inyo, naparaming bawal. Ayaw kong dumalo dyan sa inyo, limitado ang galaw. Ayaw kong sumama sa inyo. Boring. Boring ba ang may Diyos sa buhay ninyo? Naboard ba kayo nung piliin nyo
ang ating Panginoon. Alam po natin ang pagpili natin sa ating Panginoon na hindi kawalan, kundi ito'y isang tagumpay na kung saan malapit natin makakamtan yung kanyang potong ng karangalan na ipinangako niya sa bawat isang tumanggap sa kanya. Tunay nga po, nung pinili niyo ang ating Panginoon, ay isang matalinong hakbang sa ating bawat isa, sa bawat buhay natin. Bakit matalino? Dahil marami pong taong matatalino na ayaw nilang tanggapin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin po, nabibilang po tayo sa matatalino na tamang pumili na sumunood sa ating Panginoon. Amen po. Sa pangalawa po ay yung making right and wise choices greatly affect to our life is for choosing a career. Alam po natin na isang source po ng ating buhay kung saan tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan ay yung pagpili natin ng mga karirang dais nating takbuhin sa ating mga buhay. At alam po natin ang mundo ay pa bago-bago. Alam natin ang mundo ay walang permanente. Akin pong natatandaan noong 1970s, 1980s, ang info noon ay magpa-Saudi ka. Doon ka sa Saudi, doon malaki ang doon kita. Nung dumating ng 2000, doon naman sa Canada. Doon maganda yung trabaho, maganda doon ang karir. Pabago-bago po ang sitwasyon ng ating mundong ginagalawan. Kaya yung minsan yung mga ibang kabataan, kung ano-ano na lang ang kailang ginugusto. Isang araw po ay kinausap ko yung aking anak. Sabi ko, "Nak, kuhanin mo ang kursong gusto mo na magpapasaya sa iyo." Di ba minsan ang karir sa ating buhay ay ito yung dahilan ng paglayo natin sa Panginoon. Madalas pa nga, ikaw ay Kristiyano, ngunit ang trabaho mo ay saliwa sa pagkakilala mo sa Panginoon. Minsan nga, ikaw ay frontliner ba rito, ngunit andun ka. Ang trabaho mo ay sumisigaw ng Olo 27. Nakaalin po ba, kalooban ba ng Panginoon yung trabaho mong ganyan? O Sabado, Linggo, nasa church ka, pagdating ng ilang araw, tusawag ka, Lugis. So dapat po ang karir natin ay naka-align kung paano po natin mabigyan ng kalwalhatian ang ating Panginoon. Hindi naman po masamang mangarap ng magandang kinabukasan, lalo na sa pangarap mong ito ay mabibigyan mo ng kaluguran
ang ating Panginoong Hesus. Tayo po dapat maging matalino sa pagpili ng ating mga karirang gustong tahakin sa ating mga buhay. Ang sabi nga po doon sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at all with all your heart as working for the Lord, not for the human master. Huwag yung tipong dahil gusto mong magpasikat ay lalo na sa iyong mga boss na unbelievers, kung ano ang gusto ng iyong boss, kahit labag sa iyong pananampalataya gagawin mo dahil nakakahiya. Pero sabi ni Pablo, anuman ang gawin mo, anuman ang nais paggawa sa ng Panginoon, gawin mo ito para sa karangalan ng Panginoon, hindi para sa karangalan ng tao. Make choice to honor God first. I will bless it. Sabi na po kailangan piliin muna yung maparangalan yung Panginoon at ang kanyang pangako ay susunod. Madalas nga po sa ulado natin to yung sabi ni Matthew na seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Sinasaulo natin yan. Pero madalas sa pagpili natin, inuunahan natin ang ating Panginoon. Hindi, gusto ko to. Kasi, hindi, maganda ito. Ganun po nangyari kay Lot. Dahil sa magandang at makita niyang malaking pakinabang, nagdesisyon siya parang sa kanyang sarili lamang, bahala na. Bahala na si Batman. Madalas tayo parang ganyan Ay, grab ng tuko, sayang ito, sayang yung pagkakataon. Ang tanong, kalooban ba ng Panginoon yan? Hindi po mangarap. Hindi po masama yung mangarap. Ang masama po, yung pangarap mo ay taliwas sa iyong pananampalataya at inunahan mo ang kalooban ng Panginoon. So amin po. Ang susunod na po ay yung making right and wise choices is as choosing a partner. Sino po ba yung mga walang partner pa rito? Ayan po yung may mga partner natin. Tiyak na mapapalundag yung mga kababaihan natin sa verse na ating pong mababasa. Ang sabi po sabi po doon sa Proverbs chapter 12 verse 4, ang mabuting asawa ay karangalan, ang buting babae ay karangalan ng asawa.
Ngunit, kanser sa buto ang masamang asawa. Amin po ba kayo doon? Ang pagpili ng mga kapariya ay lumbahang mahalaga sa babae man ito o sa lalaki. Choosing partner wisely because you are not choosing partner only, but you will choose your future. Amin po ba? Sabi ko, naririnig ko nga minsan, sabi doon, pinapangarap ko lang noon. Sino mo ba nakakalam noon? Tama po yan? Madalas ko marinig ito eh. Pinapangarap ko noon. Sabi, problema ngayon. So hindi po dahil po tayo ay nakakilala sa Panginoon, pinapangarap ko noon, pagpapala ngayon. Sabihin niyo po sa inyo, yung asawa, pagpala ka sa buhay ko. Diba? Choosing your partner, it will be a permanent bearer of your children and their emotional being means you will person deeply connecting, influenced by feeling, sa kasiyahan, sa kalungkutan, sa galit, at kung ano-ano po ba. Ganun po ang pagpili ng asawa. Sabi nga doon, pag kinasal ka, till death do us part. Hindi po yung, kayo na nga po ang magkatabi sa higaan. Minsan, di ba kayo nag-uusap, di ba? Kaya salamat po sa Diyos kasi wala tayo at hindi po tayo ang mga yan. Amen. So paano naman po yung mga single? Kabaliktaran po ito ng ginawa ni Lot. Nung si Lot po, nung makita niya yung napakanda para sa kanyang mata, siya po'y nabighani. Kaya ang sabi ni Abraham, sige, mamili ka. Kung sa kanan ka, dito ako sa kaliwa. Kung sa kaliwa ka, dito ako sa kanan. So ano mo ba ang koneksyon nito sa pagpili ng partner para sa mga single? Hindi po sa lahat ng bagay, ang lahat na nakikita nyo ay may pakinabang. Hindi po sa lahat ng maganda na nakikita nyo ay may katagumpayan. Hindi po sa lahat na makikita nyo ay may kasiyahan. Madalas pa nga, ito yung naging bunga ng iyong sakripisyo, pighati, kalungkutan, o pagkasira ng iyong buhay. So sa mga kabataan po, just ask to God and pray. Misaya, sabi niyo, pudpud na po nga po yung tuhod ko sa kaluluhod ng panalangin ng God's will. Pero hanggang ngayon, wala pa. Bakit kaya? Sabi po doon sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 3, verse 30, chapter 3, verse 11,
God, He made everything beautiful in His time. When the time is right, the Lord will make it happen. Pili man kayo ng pili, pag hindi pa kaloob ng Panginoon, hindi pa po yan darating. Just still praying po. O yung iba naman siguro, masyadong maraming pinagpipilian, kaya hindi makapili. Big problem. So mayroon ba po, susunod po ay yung choosing where to live. Nung si Lot po ay pumili ng lugar na niya kanyang pupuntahan, hindi niya po isinalang-alang kung ano ang kahinatnan ng kanyang buhay. Kung atin po babasahin yung mga talatang sumunod doon, hindi lamang po sila yung mga tao doon sa lugar na kanilang pupuntahan. Nandun yung mga kaniyo, yung Pariseo. So hindi lamang po, ibig sabihin, hindi ligtas, bagamat maganda yung lugar, sagana, makikita mo na sabi doon, parang Garden of Eden nung hindi pa. Ito pa yung lugar ng Gomora nung hindi pa ginunaw ng Panginoon. Ano mo ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Pag-isipan po natin mabuti. Kung saan po tayo pagsamantala o sabihin ang permanenteng lugar sa salibutang ito. Ngunit patuloy pong pinapaalala, tayo po'y pagsamantala lamang rito sa salibutang ito. Ano po dati natin gawin? Just prepare po ang ating spiritual na kalagayan para sa Panginoon. Pansamantala lang po ang ating buhay, pansamantala lang po ang ating mga kabuhayan. Just focus po para po sa eternal life na ating pong ginugusto po para sa ating mga buhay. So purihin po ang Diyos at susunod na po ay yung suggestion in how to make a right choices. Ano ba yung mga suggestion? Siyempre kung may problema, kailangan may suggestion. Kung nakapili ka ng iyong maling mga bagay, kailangan may suggestion. Number 1, suggestion for making right and wise choices is ask God for wisdom. Ay, hindi ko na yung kailangan yung wisdom na galing sa Panginoon. May Google naman. Madalas po sa mundong ito, ngayon, pag hindi tayo alam, ginugugol natin. Isa tatanong tayo, ano bang meaning ito? Sabi natin, i-GMT mo. Parang narinig ko yun, anong mga nakaraang taon ba? Napakaganda ng tawag nito, ng komunikasyon natin sa mga araw nito. Ngunit, kailangan pa rin natin yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. And verse chapter, in the book of James, chapter 1, verse 5, ang sabi doon, if anyone lack of wisdom, you should ask God and give generosity to all without finding fault, and it will given to you. Ganun po ang Panginoon. Kung ikaw may nagkukulang
sa kalaman. Humingi po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon. At ang Diyos, hindi po siya yung madamot. Ngunit may kondisyon, sabi doon, kung ikaw ay hihingi sa Panginoon, kailangan mong maniwala. Para ba yung tao na minsan nagtatanong ng isang bagay, ngunit alam niya na yung kung anong sagot, at hindi naman siya maniniwala. Sa Panginoon po, pag humingi ka at lumapit ka sa Kanya, kailangan maniwala ka. Hindi yung sinasabi ni Santiago sa kanyang aklat, ang tao na pabago-bago ang isip ay parang alon sa dagat na ilipad ng hangin at hindi alam kung anong ibig at ano po ang resulta doon at makakatiyak kang hindi ka pagkakaluban ng Panginoon kung anong hinihingi mo. Double-minded ka eh. Ganun rin po sa pagpili natin para sa ating mabuhay. Pag pumili ka, dapat isa lang. Hindi ito na magbabaka sakali ka dito, baka sakali lang. Isang napakahirap po sitwasyon na kinakaharap po, lalo na po sa mga magulang, kung paano po yung dapat nating piliin, lalo sa pagpapalaki ng ating mga anak. So kailangan po natin doon yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Hindi po natin to mahanap sa internet. Ito po ay malalim na paghingi ng tulong sa Panginoon. Alam po natin ang tao ngayon, ang mga bata ngayon, bata pa lang, alam na nila kung ano yung mga bagay na gusto nila. Ngunit kailangan ang iyong gabay, yung wisdom, yung knowledge na nagmumula sa Panginoon. Kailangan natin laging samahan, gabayan ang ating mga anak. Sabi doon, He promised to give wisdom to those who are asked in faith. So kailangan pag ikaw ay humingi ng karunungan, ng kaalaman sa Panginoon, manampalataya ka naman. Huwag yung nagbabakasakali ka lang. Ang panampalataya po, lalo na sa ating mga tagasunod ito, ay bunga po ng pagbigay natin ng kasiguraduhan sa ating Panginoon. Asking for wisdom required diligent. Hindi ka nag-i-effort. Kailangan magsipag ka. Huwag yung puro na lang Panginoon. Kailangan mo mag-effort, kailangan mo lumuhod, kailangan mo ng oras. Kailangan mo ng sincero. Kailangan mo ng puso pag ikaw humingi ng Panginoon, ng wisdom sa Panginoon. Hindi lamang yung magbabakasakali lang ako, Lord, na baka sakaling bigyan mo ako ng ganito. Asa po yung faith natin doon? Kailangan siguraduhin mo ng paniniwala at pananampalataya mo ay 100% nakadepende sa kalooban ng Panginoon. Fail your prayer without
Fill your prayers with requests for wisdom to make a wise and right choice. Manalangin po tayo. Lagi po nating hanapin yung presensya ng Panginoon. Hindi lamang po sa fellowship, sa prayer meeting. Higit sa lahat po kung tayo po'y nag-isa. Higit sa lahat po kung tayo'y nalulungkot. Alam po natin, nagpapalakas po sa bawat isa sa atin yung paglapit natin sa Panginoon, pag-usal ng mga salita, nagpapasalamat, salitang naghahayag ng pagsamba sa Panginoon. Yan po ang Panginoon, Lord. Gusto natin lagi siyang kinakausap. So ano ba po? Ask other for advice. Ito po yung suggestion kung paano po tayo makagawa ng tama at matalinong pagpili. Magtanong po tayo sa iba. Ang sabi doon sa Proverbs 11, chapter 11, verse 14, babagsak ang bansa kung ang namumuno ay walang gumagabay, ngunit kung maraming tagapayo po hindi tagasulsol, tiyak ang tagumpay. Ito po ay totoo. Alam po natin, ano mga office, lalo na po sa government, ito po ay napakarami nilang mga advisor. Kaya sabi ko doon, tagapayo, hindi tagasolsol. Kahit po sa maliit na committee na doon po, may mga advisor sila. Kaya batindi at ang liwanag ng sinabi ng Proverbs na ito, na kung ikaw ay maraming tagapayo, tiyak ang iyong katagumpayan. So wag naman po tayong mahiya na maghingi ng advice sa mga kapatid natin. Ay, nakakahiya naman. Baka sabihin nila, wala ako alam. Madalas po yung pride natin, yung sanhi ng ating pagkabigo. Lalo sa pagpili natin ng mga gusto natin sa buhay. Kaya nung si Lot, nung makita niya yung malaki pakinabang doon, sabi niya, okay na to. Sigurado na ako dito. Tanda po natin, si Lot po ay isang mananampalataya. Ni hindi man lang tinanong niya, o bagamat bigyan siyang pahintulot ng kanyang tiyuhin, o pamangkin, mamili ka kung saan ka, kung anong gusto mo, kunin mo. Minsan, madalas tayo ganyan, hindi na tayo humihingi. Minsan sa mga pamilya natin, ako ang gusto nito, ako ang masusunod. So ang talatang ito ay nagbibigay diin kung paano kaimportante yung paghingi ng payo para makagawa ng mabuti at tamang desisyon para sa ating buhay. Sabi pa rin sa Proverbs 12:15, Paul thanked
They know what is the best. But a sensible, wise person listen to advice. Ang akala ng mangmang siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Di ba, minsan may humingi ng payo sa atin, ngunit hindi naman sumusunod. So yan, bahala ka dyan. There are two great source of counsel. Ang una po ay yung Biblia. Binubuklat niyo pa ba yung mga gadget nyo? Para basahin o display lamang sa ating mga cellphone? Di ba may mga apps tayo sa ating mga gadget? Bisa nga, may Tagalog version, may English version, may Bisaya version, may Ilocano version pa. Ito ba'y ginagamit natin? Lalo na po yung book ng promise na doon po, marami tayong malalaman kung paano tayo lumakad na may katalinuhan, kung paano tayo pipili ng mga bagay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Ang isa pa po ay yung kailangan mo rin mag-advise sa mga older, matured Christian. Pag sinabi pong older, hindi lamang po yung puti ang buhok. Kailangan po yung mga matured. At Kristiyano. Natry nyo na bang humingi ng advice sa hindi mananampalataya? Sigurado, sasakayaw ng kanyan at negative ang sasabihin. Oo, tama yan, sige, patulan mo. Maging matalino po tayo sa pagpili kung sino po ang nating lalapitan. Lalo na tayo hihingi ng advice, lalo na kung nakaayon ito sa ating pananampalataya. Amin po. Commit our choice to the Lord, trusting that you have made choices pleasing to Him, put Him in His hand. So kailangan pag namili tayo, magtiwala ka naman. Ibigay mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. At alam natin, ang Diyos lamang ang siyang makakatulong. At huwag rin po natin laging kalimutan na huwag natin masyadong madaliin ang Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, may tamang panahon ang Diyos para sa lahat. Huwag natin lagay yung Diyos sa kahon, alog-alogin natin, ito, buburutin ko, Lord, sana ito na yun. Hayaan po natin ang Diyos ang gumanap sa ating mga kagustuhan, sa ating mga pinili. That the Lord lead you to the trust Him and help Him. Then you will be clear as a known son that you were right. Sabi doon, sa Diyos mo, ilagak. Ito po ay isang awit na kung saan ay sinasabi, sa Diyos mo ilagak ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala, at ikay tutulungan ganap at ang kabutihan mo ay magliliwanag tulad ng katanghaliang
tapat. So ganun po, kailangan po yung advice natin. Yung hihingi po nating advice ay may kalakip na pagtiwala sa ating Panginoon. Making your choice with understanding. Bisan, di ba? Pag tayo na namimili, hindi natin iniisip kung ano yung mga circumstances na darating. Dapat lagi nating matandaan o maunawaan na ang papili natin ay kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kalooban mo ba ito, Lord? Ito po yung gusto ko. Sabi doon, you should know better than to say, today or tomorrow, will you go to city? We will business there. And a year, I make a lot of money. What do you know about tomorrow? How can you sure about life? It is nothing more than mist that appear that you should see if the Lord let us live, we will do these things. So kalooban ng Panginoon, bukas, buhay pa tayo, mapangyari ang aking kagustuhan. Huwag po natin unahan yung kalooban ng Panginoon. Huwag po natin laging na ito yung pinipili ko, ito yung kagustuhan ko, ito yung dapat mangyari. Lagi po natin ilagay sa ating puso at isipan, mapangyari ang kalooban ng Panginoon. Huwag yung pabara-bara lang tayo mag-isip o yung sabi natin bahala na. Lagi po nating pagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Tulad po nangyari kay Lot nung sinirubin niya, yung kanyang nagustuhang lugar. Hindi niya rin po inisip kung ano yung kahinatnan ng kanyang pamilya. Basta ito yung gusto ko, ito yung nais ko. So ano po ba anong cause, ano ba yung naging problema? Negative po. Kawakan ng buong pamilya, na kanyang asawa, na kanyang mga anak. Kaya po yung pagpili natin, yung matalinong pagpili natin sa Diyos, sa ating mga buhay, ay itipindi po rin natin kung ano ang ating pananampalataya. Ano po yung ating kalagayan o kinalalagyan sa ating mga buhay. So panghuli po ay nandun yung respond to the wrong choices. So ano po natin gawin? Ano po ba dapat nating response kung tayo nakagawa ng maling pagpili? Alam po natin na hindi natin maiwasan nakagawa ng mga pagpili sa ating mga buhay. 1, 2, 3. Minsan hindi nga mabilang kung ilang pagkakamali natin na napili sa ating mga buhay. So ano ba ang dapat nating response? Sabi din, learn from mistake of others. Kailangan matuto tayo kung anong kamalian ng iba na para hindi natin maranasan. Minsan may kapamilya tayo na ito na
Nagkamali na sa kanyang pagpili kung ano man ang gusto sa kanyang buhay. Maging lesson to learn na po natin sa atin. Alam po natin, hindi po natin maiwasan yung maling mga desisyon, maling mga pagpili kung ano yung gustong gawin. Kailangan po maging lesson po sa atin to. Hindi po lahat ng maganda tulad ng ginawa ni Lot o nangyari kay Lot ay pakinabang. Ito po ay isang example na dapat po nating makita sa buhay ni Lot. Na hindi lahat ng maganda at mapang-akit sa ating mga mata ay may lakip na kagalakan, lakip na kasaganahan. Ang madalas pa nga ito'y nagbubunga ng kapahamakan, sakit, kapigatian sa ating mga buhay. So ano po ba? The wrong thing to do is to stop. Huwag na tayong pagtuloy doon. Halimbawa, nakagawa tayo ng mga kamalian, huwag na nating ituloy. Huwag na nating sabihin, okay lang yan. Huwag na natin pong i-continue kung ano man po yung mga mali natin nagawa. Noong isang taon, nakagawa tayo ng mga pinagsisihan natin. So now next year, Lord, natuto na ako. Mag-stop na ako. Unahin kita. Ang kalooban mo ang maganap sa buhay ko. Naway ganun po ang pag-iisip ng bawat sa atin. Aminado po ako sa aking mga buhay na madalas po ay mali po ang aking naging desisyon sa anumang sitwasyon ng buhay. Ngunit, ang Diyos po ay patuloy na hinuhubog ako at tinuturuan ako kung paano yung dapat gawin at hinahayaan ko po yung mangyari, yung kalooban ng Diyos sa kanyang panahon. Kung ano po ang aking naisin, hayaan po ang Diyos na pangyari sa aking buhay. Sa ating pong konklusyon, madalas po sa ating pagpili ay ginugusto natin kung ano yung maisipan natin. Madalas, hindi natin sinasang-alang-alang yung mga salita ng Panginoon, yung mga paalala ng mga ibang tao. Madalas yung gusto natin ay yung gusto na natin. Kaya ano ba yung naging bunga? Ito'y minsan nagbunga sa atin ng kalungkutan. Minsan nagbubunga sa atin ng kalugihan, sakit. At sa umagang ito, naway sa ating pagpili po, ay gamitin po natin at humingi po tayo ng wisdom, humingi po tayo ng dagdag kaalaman sa Panginoon. Huwag po natin laging isabihin o isipin natin na kaya ko to. Kailangan po pa rin po natin yung gabay ng ating Diyos sa ating mga buhay. At naway sa taong ito na darating, bigyan tayo ng Diyos ng matalino. Bigyan tayo ng gabay ng Diyos na kamagawa ng mga bagay na kanyang kalooban, ng kanyang kapahintulutan, at tayo'y magtagumpay
sa lahat ng bagay na ating gustuhin. Magpapala po tayo sa umagang ito at salamat po sa Diyos sa kanyang mensahe at naway maging gabay po natin sa patuloy natin paglakad sa sanlibutan ito. Puri po ang Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Thank you, Pastor. Making the right decision. Amen. Hindi po basta-basta yung mensahe na yan. Ano po? If we look back to our choices before, at makikita po natin yung result ngayon. No? Those who are looking back at nagpapasalamat sa Panginoon for this year, 2025, continue to move, continue to live. But those people, those person na naglulook back tapos nakita natin yung mga ilang nagawa nating mali, mga choices, by this year, yan, sabi nga po ng mensahe, by this year, let us renew. Let us renew our contract to God. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Okay? May 2026 pa. At may pag-asa pa po tayo. Amen? At kailangan lang po yung right choices natin ay talagang sa Panginoon natin ihingiin. Amen? Hindi sa ating sarili, hindi sa ating kakayanan, kundi sa ating Panginoon. If you choose the wrong decisions from the past, okay? Don't ever, huwag nyo na pong balik-balikan po yan. Amen? Kaya po tayo nabuhay, kaya po tayo nagising ngayong umaga, kaya po tayo patuloy na binibigyan ng lakas ng Panginoon in order for us to see, no? To see our lives. Salamat po sa Panginoon for these choices na nagagawin po natin. At ngayon po ay sasabihin natin sa Panginoon na napipiliin natin yung kanyang advice. Not the advice of the persons or human, but the advice of the Lord. Amen. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. This 2025, pasalamatan natin ang Panginoon. This 2026 is another chance for us. Para po tayo ay talagang mabuhay ayon sa biyaya niya. At ngayon po umaga, gusto ko pong samantalahin ng pagkakataong ito. I want all of us, especially yung mga nasa decision making ngayon, I want you all to just observe or look back to your life. At habang nakikinig tayo, sinasabi natin sa ating sarili, Panginoon, this time, I will rather choose you. Hallelujah. Forget about the things, the past. Forget about it. Kasi wala na tayong magagawa dyan. All we have to do is just to look forward. Looking unto Jesus. Sabi po ng Biblia, looking unto Jesus. Si Jesus lang po lagi ang nakakapagtuwid sa ating pong mga landas. At salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito ngayong umaga, ating pong i-rededicate ang ating pong buhay sa Panginoon. Yung ating mga pinili noon na hindi umubra. Salamat pa rin sa Panginoon at nanatili po tayong buhay ngayon. At patuloy pa rin. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon.
This morning, you remind us, oh Lord God, before stepping out, bago po namin mag-step to 2026. Hallelujah. We want to choose you. We want to obey you, Lord God. For my future, for our future, and even my partner, Lord God. Sa buhay, kung sino man po sa inyo ngayong umaga ang nananalangin ng kapareha. Ngayon pong umagang ito ay binuksan tayo ng Panginoon on what to choose for. Hallelujah. Sa career, sa mga trabaho, Panginoon, salamat po. At kayo po ang kasama namin na pumili, o Diyos, sa mga trabahong ipinagkatiwala mo sa amin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ngayong umaga, lahat po ay lumapit dito sa harapan. Let us use the altar and ask the Lord, whoever you are, ask the Holy Spirit. This is our time to really pray for Him. Ngayon po umaga ay malaya tayong mananalangin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Kung kayo'y mag-asawa, kung kayo'y magkasintahan, hold the hands of your partner. Lahat ng decision ninyo, hallelujah, sabihin nyo sa Panginoon, yung mga wrong decision ninyo, sabi ko nga sa inyo kanina, let's forget about this. Hallelujah. By the year 2026, Lord God, hallelujah, you allowed me to hear the words. You allowed us, Lord Jesus, for that message, oh God, not just to remind me about my life, but Lord, salamat po sapagkat ikaw po ang nakita po namin na makapagbibigay ng napakagandang hope for my future, for our future, for my careers, for our jobs, O God. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong buhay namin, ang buong trabaho namin, maging yung pamilya namin. And even our partner, O God. Lord God, sa iyo po namin nilalapit ngayong umaga ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. O karamahan di kaya sa karahanda. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. This time, oh Jesus, this time. Hallelujah. Samahan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo po kami, Panginoon. Salamat po. Katulad ng sinasabi nila David, nila Moses, Lord God, if you will not come to them, they will not go. Panginoon, ganun din po kami. Kung hindi po namin maririnig, Panginoon, nasasamahan mo kami sa lahat ng aming pupuntahan. Panginoon, hindi po kami magtutungo. Hindi po kami tutugon. Pero ngayon pong umaga, O Diyos, sama-sama po kami, nagpapakababa sa banal mong harapan. O Diyos, gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Gamitin mo po yung buhay namin. Gamitin mo po yung trabaho namin. Gamitin mo po ang lahat sa amin, O Diyos. At nang sa gayon, ay patuloy po naming mapapurihan ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga kapatid na naririto. Pagpalain mo ang lahat ng mga namutawi sa kanilang mga isip.
yung anuman ang mga pinanalangin nila, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, maging yung kanilang pinagpe-pray, Panginoon, mga businesses, oh God, hallelujah, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ito, Diyos. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glorify your name. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Salamat po. Oh, glory, 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 glory. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are